Diyos na kamangha-mangha. At ang ating reading ay nasa awit 111, 7-9. 111, 7-9. Ang gawa ng Diyos matuwid at tapat at maaasahan lahat niyang batas. Ito ay lalagi at di magwawakas sapagkat ang saligay totoo at matapat. Kaligtas ay dulot sa mga hinirang, may ipinangakong walang hanggang tipan, banal at dakila ang kanyang pangalan. Hallelujah. O tayo pa'y makakaupo na. Purihin ang Diyos sa kanya pong mga salita. At sa pasimula pa lamang ng awit 111, ay makikita natin dyan kung paano nag-start ang psalmist. No? Sabi niya, purihin si Yahweh, buong puso siyang pasalamatan. Aking pupurihin sa gitna ng bayan, kasama ng mga lingkod na hinirang. No? So, ini-encourage ng psalmist na purihin si Yahweh, buong puso at pasalamatan. Kanina naiyak po ako. Every time madidinig ko po yung the goodness of the Lord, iyak ako ng iyak dyan. Yung katapatan niya talaga, hindi mapapasubalian kapag nakilala natin ang Diyos na ito. Purihin si Yahweh buong puso. So, point number 1 ko po, habang ito ay aking pinag-aaralan, ay point number 1 ko, praise comes from the bottom of the heart of a person who have experienced the greatness of his God. Kapag naranasan po natin ang pagkilos ng Panginoon sa ating buhay, nakita po natin ang mga kahimahimalang mga bagay na ang Diyos lamang po ang makakapagpakita sa atin. Praise just come out from our heart. Hindi mo namamalayan na umiiyak ka na, something's going on with your heart, something's going on with your spirit, because you have experienced this great God. In the lowest points ng ating mga buhay, the God that we have experienced did great and mighty things na siya lamang ang makakagawa. Maaring tinitingnan natin sa paglakad natin sa mundong ito na hindi tayo karapat-dapat sa mga pinagdadaanan natin. Matitinding mga problema, matitinding mga experiences in life. Sapagkat naiisip natin na hindi tayo karapat-dapat doon sa mga pagsubok na yon because we are good. We have been very good in our lives. We have been very good to our families. We have been very good in our walking with God. No problem with your walking with God. But somewhere along the line, parang kagaya ng isang masamang panaginip ay may kaganapan na sometimes makakabulaga sa atin. Nabubulaga tayo. No? But God has His own way of caring for His people. God has His own way of drawing His people back to His arms. Back to His grace and mercy. So naalala ko lang po ang salita ni Blaise Pascal, French mathematician at theologian. And I quote, "There is a God-shaped vacuum in the heart of each man, which cannot be satisfied by any created thing, but only by God the Creator." Yan ang sinasabi ni Blaise Pascal. No? At meron daw vacuum, ito ay tinuturo ko ito doon sa kasimbayanan. Because I would like to emphasize sa mga barangay officials, bakit kailangan nilang mag-undergo ng spiritual intervention mula sa mga religious sector, especially tayo ay we are serving the PNP at tayong unang tinap diyan. At I would pray that just like how much we are willing to give our life, ay maging kabahagi tayo ng plano ng Diyos sa Cavite City. It's not enough that we worship the Lord on Sundays and then we don't do anything for the expansion of the kingdom.
God has said, go and make disciples to all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Teaching them to obey. It's not sufficient that we go on a Sunday service high with God and then hindi natin gagamitin ang buhay natin to bless other people. So, si Blaise Pascal ay siya rin sa nagpropagate ng religious doctrine na nagtuturo na the experience of God through the heart rather than reason. So parang pag tiningnan mo ito, parang born again to si Blaise Pascal. Kasi pinopropagate niya yung religious doctrine na yan, na dapat ay maranasan nyo ang Diyos, hindi lamang dito, o itinuro sa iyo ng iyong mga magulang, kundi ikaw mismo maranasan mo. Sino ang kamangha-manghang Diyos na ito? At hindi tayo that empty vacuum na create ng Panginoon, even when we were in the womb of our mother, hindi kayang punuan yan ng mundong ito. Kaya pala, maraming mga tao, naranasan din natin yan, wala naman tayong problema, everything's good. Pero merong kahungkagan sa buhay mo. And that only God can fill in that empty space. Hindi natin mararanasan yan. Ang pagpuno ng Panginoon sa ating mga buhay kung punong-puno tayo ng ating mga sarili at punong-puno tayo ng mundong ito. No? Kaya marami may pera naman, maraming pera, pero walang kaligayahan, walang satisfaction. No? Marami ang mga hungering on the inside and they go to drugs. They go to alcoholism, they go to vices. Because there is a vacuum na ang Diyos lang ang makakapagpuno. We have to experience the greatness of this God upang mapuri natin siya from the bottom of our hearts. Sabi nga ni Paul, sa kanyang kahinaan, nandoon ang kalakasan ng Diyos. When I am weak, He is strong. So, kailangan maranasan natin minsan yung pagbasag. Kailangan maranasan natin yung kahungkagan. Maranasan natin yung kakulangan para mapunuan ng Panginoon. Because sometimes we are full of ourselves. F-U-L-L, hindi F-O-O-L. Full, punong-puno tayo ng ating mga sarili. At walang space para makapasok ang Panginoon. Punong-puno tayo ng maraming mga alalahanin. Punong-puno tayo ng maraming mga aktibidades other than God at hindi makapuno ang Diyos sa kakulangan ng tao. In the midst of our crisis, always remember that Christ will be there to lift us up. Yung hindi natin siya naalaala talaga, binigay talaga natin yung puso, isipan natin. When we are down, then that is the best time that God will lift us up. Minsan nakakaiyak yun eh. Wala ka nang matatakbuhan. But God. All it takes is humility to come before Him and ask for His grace. Na mapaglampasan natin yung test na yan. We need the grace of God daily. Why? Because He is God Almighty, makapangyarihan, has control of everything, including the planets. Ang paggalaw ng mga planeta, it is in the hands of God. He is mighty, and mighty to save. Sabi sa verse 4, siya ay mabuti at mahabagin lubha. Mahabagin. Kung ikaw talaga lugmok ka na, no one to turn to, and this God will lift you up. Minsan nakakaiyak na. This God will lift you up. Point number 2. Sabi sa verses 5 to 8. Sa may pagkatakot, pagkaisagana, pangako ni Yahweh ay hindi nasisira.
Ipinadama niya sa mga hinirang ang kapangyarihan niyang tinataglay nang ibigay niya sa lupa niya ang lupa ng dayuhan. Ang gawa ng Diyos, matuwid at tapat, at maaasahan lagi niyang batas. Ito ay lalagi at di magwawakas, pagkat ang saligay totoo at matapat. So we are serving a faithful God. Kaya kapag ang topic ng ating mga songs is about God's faithfulness, sa kakaiyak yan. For any person who went through that crisis in life, wala kang ibang aasahan kundi ang Diyos. You cry on to God, Lord, help me. And then makikita mo yung pagpapala ng Panginoon. This faithful God. Ang pangako niya hindi masisira. Why? He's faithful. Matuwid at tapat. Maaasahan ang kanyang salita. At ang saligan ay totoo at tapat. Because He is a faithful God. And this faithful God ay ipinakilala na natin sa atin through the Bible. John chapter 1 verse 1, sa pasimula pa lamang ay naroon ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. So from the very beginning, God the Son was there. Naandun na ang anak ng Diyos nung likain ang mundo. The triune God, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit in one God was there. Kaya ang sinasabi ng salita ng Diyos, Jesus is the same yesterday, today, and forevermore. Buhay ang Panginoon. He formed the heavens and the earth by His great power. Minsan hindi natin maunawaan yun, the triune God, no? But all we have to do is believe. Hindi natin pwedeng ipaliwanag. Paano ba yun? Tatlong persona sa isang Diyos. Paano yun? Because ang utak natin, hindi natin kayang i-comprehend. No? This great God. No? At siya is the same God till eternity. Sabi sa Pahayag 22:12-13, makinig kayo, wika ni Jesus, darating na ako, dala ko ang gantimpalang ibibigay sa bawat isa. Ayon sa kanyang ginawa, ako ang Alpha at Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas. So nagpapatotoo si Jesus through John that I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. So hindi natin dapat na pagdudahan pa ang Diyos na ito na nilingap tayo mula doon from the miry clay, doon sa ating kinalugmukan nung ipahayag sa atin sino ang Diyos na ito. And from that day forward, sumunod tayo ng sumunod sa salita ng Diyos because we believe that the Word is alive. We believe that Jesus is the Word at mas mapapanaligan, faithful and true, ang salita ng Diyos. Iba, they take the Bible as just a book. They take the Bible as just a reading material. But to us, it is life. Buhay ang salita ng Diyos. Sabi ni Jesus, may gantimpala kung sino man ang mananalig at mananampalataya sa Kanya, dito sa lupa at doon sa langit. At nararanasan natin yan. If we believe, we follow and obey God's commandments, mararanasan natin ang maraming mga bagay that only this great God can give. So trust in no one else except this great God, Jesus. Not in our riches, nor anything na iiwan natin pagkatapos ng mga panahon. Trust this Jesus. It is good na habang pinagpapala tayo ng Panginoon, siya pa rin ang nakadambana sa puso natin. Siya pa rin ang priority natin. Siya pa rin ang minamahal natin. At siya pa rin ang binibigyan natin ng mataas na papuri at pagsamba. Yung pagising sa umaga, naaalala ka, walang laman. Hindi, pagising sa umaga,
Anong laman ng inbox ko? Cellphone. Naalaala ba natin ang Lord? Umaga pa lang, nag-worship na tayo. Alam mo, nakaka-addict yung Akala mo lang, sandali ka lang nag-ganong ka, nag-scroll ka ng scroll. Naka-1 oras ka na. Ang bilis ng oras sa cellphone. Ang tanong, 1 oras ba kaya mong ilagi sa presensya ng Panginoon and get the fire? Nagmamamadali tayo parati. Hello? May time tayo sa mundo, pero sa Lord, mamadali tayo. Sabi sa verse 9 and 10, kaligtas ay dulot sa mga hinirang, may ipinangakong walang hanggang tipan, banal at dakila ang kanyang pangalan. Ang taong may nais na siya'y dumunong, kay Yahweh matakot yaong taong iyon. Sa palasunurin ay tapat ang hatol at pupurihin pa sa buong panahon. Ano, naalala ko yung kwento si Jesus, as he draws near to his Father, found favor with God and men. Kapag tayo, ang laman ng puso natin is about following his Father, ia-uplift tayo ng Panginoon in the midst of people. Di natin namamalayan, sunod lang tayo na sunod sa Panginoon. And then makukuha natin the praise of men. Because they will see the integrity in us. They will see the character of Jesus in us. They will see the goodness of the Lord in us. They will see the mercy of God in us because we follow Jesus. We will find favor with God and men. So ang pangako ng Diyos sa mga Israelita ay kapag sila ay sumunod sa mga batas at sila ay faithful, God will protect them. The same covenant to us who have trusted our lives to the living God. What God has promised to the Israelites is the same promise that will benefit all of us. Galatians 3:22. Ngunit sinasabi sa kasulatan na ang lahat ng tao ay alipin ng kasalanan upang sa pamamagitan ng pananalig kay Jesucristo, ang mga sumasampalataya ay tumanggap ng mga ipinangako ng Diyos. Hallelujah. Pareho ang promise ng God to the ancient Israelites and to the people who follow Jesus. At pag binilikan natin ang salita ng Diyos sa Efeso 2:8-9, diba? Tayo ay naligtas hindi sa ating mabubuting gawa. By the grace of God alone. By the grace of God alone. Kinahabagan tayo ng Panginoon. We were saved by the saving grace of God alone. At dapat tayo magpasalamat sa Panginoon dahil natagpuan tayo sa tamang kapanahunan. Maaring masakit ang ating pinagdadaanan noong kapanahunan na tayo ay matagpuan ng Panginoon. Basahan tayo sa harapan ng Panginoon. Pero pinulo tayo, nilinis tayo, at ginawa tayong anak ng Diyos. Wonderful. Dati pala tayo, grasa, taong grasa. Kaya ang mga Kristiyano, kakaiba ang yan. Kala parati kang maraming pera. Hindi nakikitang may problema ka. Nag-glow ka. Bakit? May problema, wala, pareho lang. Si Lord bahala dyan. Si Lord ang magpapakain sa atin. Bakit? Child of God ka eh. You're a child of God. Hallelujah. Hindi lamang yon, daluyan ka pa. Nakakapagpakain ka pa ng iba. Kaya wag kayo, do not hold on to the blessings of the Lord. Mabubulok yan. Let it go. Yeah. Kasi you are blessed to be a blessing. You are a child of God. No? Kaya akala lang ng ngiti-ngiti ka lang, hindi nakikita na wala ka ng pera sa bulsa talaga. Daanin mo lang sa makeup. Daanin mo lang sa forma. Mas maraming makeup, mas walang
Mas maganda ang damit niya, mas walang pera. Okay. Hallelujah. So, He is gracious to us when we need help. At gumagamit siya ng mga tao upang makilala natin siya sa isang personal na kaparaanan. God has used somebody para makakilala ka sa Lord. And kapag dumating tayo sa punto na tayo ay nakita na natin ang kapangyarihan ng Diyos na ito, be a blessing talaga. Huwag natin kalimutan yung mga taong ginamit ng Panginoon nung tayo ay lugmok. Huwag natin kalimutan yung mga tao na nagpahayag sa atin about the goodness of the Lord. Huwag natin kalimutan yung mga tao na tayo ay tinulungan sa maliliit na bagay nung walang-wala ka. No? That is gratitude to God and to man. And God will be honored. God deserves to be worshipped and adored. Good times, bad times, He is still the same God na nagmamalasakit sa atin. Trust Him. In bad times, He's doing great in our character and faith. In bad times, He's doing something good in us. Romans 8:28, God works for the good of those who love Him and who are called according to His purpose. God is doing great. Just trust Him. Lakad ka lang kung ano ang pinapalakaran ng Panginoon. You will increase in faith, you will increase in character, and God will be blessed. In good times naman, do not separate. Dahil ang presensya niya is the only thing that can satisfy our soul. Siya lang ang marami kang pera, malayo ka sa Panginoon, siya lang ang makakapuno, makakasatisfy ng empty soul. Yung vacuum na yan, parati ang dapat napupuno. Uminom ka ng tubig, tama? Pag uminom ka, wala na laman, tama? Kuha ka uli. Ganon din sa Lord. Kaya nagkakaroon tayo ng emptiness because hindi tayo nagpapapuno sa Santong Espiritu. At araw-araw, we need to draw near to God. Sabi ng Lord, I am the vine, you are the branches. Baka akala mo, sariwa ka pa, nakahiwalay ka na pala, bulok ka na. One day, bagsak ka na. Draw near to God always. Honor Him. Worship Him. In spirit and in truth, remain faithful to Him, for He is the owner of our lives. Siyang may-ari ng buhay. Pwede niyang pahabain, pwede niyang i-take away. Kamangha-mangha ang Diyos natin. He is faithful, He is true, He is almighty, Alpha and the Omega, the beginning and the end. So do not trust in men, do not trust in your riches, do not trust in your understanding, do not trust sa iyong karunungan. Ako, I always ask God, Lord, I need wisdom from you. Every day, Lord, every day. Simple decisions, big decisions. I need you, Lord. I need your power. I need your refreshment. I need your guidance. I need your Holy Spirit. Kamangha-manghang Diyos. So praise just come automatic. Araw-araw hindi ka makukulang. Hindi ka ang tawag nito. Hindi ka matutuyuan because you're always drawing to the source of life. Ang nakukuha mo, you have the elixir of life. Puno ka. Dumaan ka man sa maraming pagsubok. You ask God, Lord, I need you. And then, unti-unti, i-restore ka. I-restore ka ng Panginoon. So, don't stop praising God. Don't stop loving God. Don't stop serving God. O, natutuwa ako sa mga young people natin. Sabi ko, next Sunday kayo, young people. Sabi ng dalawa, hindi na po kami makakatiis pa ng isang linggo. Talagang kami po hungkag na. No? So, pagka mga ganyan ang young people natin, they will be empowered.